Another day, another repair. So meron po rito nagpadala sa atin ng subwoofer. So pinaalala mo nila. So yan, Nova. Nova subwoofer ito. Ang problema po niya, sabi ng customer, nag-chat sa atin, sabi niya walang power. Pero pag sinaksak mo siya, may maririnig kang feedback sa bass. So, di ba alam kung pick up sa ayun, meron siyang bayo. Ibig sabihin, may indication na may power na pasok sa kanyang supply, pati sa kanyang power amplifier. Kadalasan yung mga ganitong subwoofer, kung na nagkakamali, gumagamit sila ng PDA 2030 na amplifier. So, 5 paapo yun. Pero, tingin ko walang problema yun. Ang problema niya, walang power doon sa kanyang indicator. So, ayan, sa harap. Pag sinaksak natin, naka-on naman na siya. Ayan. Pag pinower natin, walang indicator. Ayan. So, subukan natin tingnan. Prepare natin. Laptop mong naghahango, ayaw ng bumukas. TV mong walang display, lagyan natin ng lunas. Amplifier na paos, computer na may topa. So ayan, bukas na natin siya. So ang una natin gagawin dyan, hanapin natin yung supply ng kanya 5 volts. Kasi yung indicator nito sa harap, lagi yan. Ako hindi 3.3, 5 volts. Yun naman lagi supply ng mga ganito para sa kanyang control. So tingnan natin kung may supply. Kasi sigurado yung kanyang amplifier may supply kasi may feedback doon sa kanyang amplifier IC. So, tingnan natin ha. Kita ba dito? Lobat yung aking tester. Mabilis malobat. So, saksak natin. So, binuksan po natin. Di ko alam kung kita siya. Ito po kasi sa ating amplifier board. Meron po yan mga indicator. Hahanapin natin yung 5 volts. Hindi ko maipakita kasi wala pang camera pantutok dito eh. Kaya nyo, next time, maglagay tayo isa pang camera dito para nakikita yung mismong view. So dito, may nakalagay dito na 5B. May G, may L, may G, may R. So, yung L ay left channel, R ay right channel. So, hanapin natin yung 5 volts. So, nakikita rito sa board. Subukan ko ilapit kung malalapit ko siya. Talaga kaya. O, next time, maglalagay tayo ng isang camera dito pantutok para nakikita natin yung view. So, subukan natin ha. Gagamit naman tayo ng cellphone. Tingnan natin kung uubra. So yan, subukan ko lagyan ng cellphone. Iyaano natin. Ayan. So, i-edit ko na lang siya kung paano. So, ayan siya. So, ayan. So, nakikita natin dito sa board, ayan, dito sa board, meron yan nakalagay dito na 5 volts, ayan, dito, ayan. So, tignan natin kung may supply yan. So, sa tester natin kung mayroon, tapos yung ground dulo. So, nanggaling yan dito sa main. So, hanapin natin yung main. So, malamang dito yan, E+ eh. So, E+, voltahe po yan, papunta dito. So, okay, pag itong 5 volts pong ito, yan, pag tinrace mo yan, manggagaling yan dito sa mainboard. Ito kasi mainboard natin. Ito, sa taas. So, dito yan po yan, base rito, itong pin number 1. So, ito siya. Ito ang pin number 1 natin. Ayan. Ito yung pin number 1. Tapos, ground katabi lang. So, ito siya. So, yun, wala. Wala po siya, guys. Ayan. Ayan, wala siya. Ayan. 0.5 nga lang, dapat 5 volts po yan. Tapos, tingin ko resistor to. Ayun, meron sa kabila, 16. Namatay na, lobat kasi. So, ayun, meron siya supply sa kabila, oh.
may 16 volts. Kabila, may 0.5. Kung ititrace natin ito, yung linya, dadaan to tingin ko ng regulator. Ayun, tama. Ayun, may 7805, may 7809. So, ito. So, from here, meron tayong supply rito na 16 volts dapat tumawid dito. So, ayan na. Ayan. Ito yung main. Dapat makatawid siya rito. And then, papasok doon sa 7809 dito. Ayan. Tapos, magre-release siya ng 9 volts papunta sa 7805. And then, yung 5 volts na yan, siya magsusupply doon sa main. So, tingnan natin. Tingin ko resistor to. Tingnan natin kung anong value. So, ayun. 22 ohms. Red, black eh. So, 22 ohms yan. So, try nating palitan. Try nating palitan siya ha. Pero, gagawin ko, dahil rush tayo, so, meron tayo ritong 22 ohms. Ayan. So, red, black. So, subukan natin muna itap dito sa 22 ohms kung uubra ha. Ito po guys, mabilisan lang kasi ngayon po araw po ng Huwebes. Ngayon po, mag-aalas 4 na at kailangan po nating matapos agad ito at pupunta po tayo ng dialysis. So, yun. Mahinang na natin. Check natin kung magsusupply siya o susunugin niya. Pero tingin ko di niya susunugin kasi hindi sunog yung resistor eh. Wala siyang sign na nasunog. Check natin ha kung mangangamoy siya. Yan. Tapos, check natin kung may supply na. Hirap pa maging vlogger, no? Kaya nga, tricky ka din. So, ito yung ground. Ito kasi binating yung polarity ng ating tester. Ayun, meron ng 15 volts. Ayun, no? Ayun guys, mabilisan lang tayo. Ayun, may 15 volts na. Kita? Ayan. Ito kanina yung main. Ayan, 16. May tumawid na 15. So, more or less, dapat, kung ayos yung 5 volts natin, dapat gumagana na yung ating 5 volts. Ito, dapat itong dulo may 5 volts na to. Ayun, meron ng 5 volts, oh. Kita? Ayan, oh. So, check natin, guys, kung may power na yung harap. Check natin. Ayun, meron na nga. Ayan, no? May ilaw na siya. Kita ba? Ayan, no? May ilaw na. Ayun na, namamatay. Tapos napapower. Ayun na, okay na. So, yun lang pala, guys. Ito lang po ang ating problem. 22 ohms. May stock tayo. So, red, black. So, yun po yung ating 22 ohms. So, ngayon, iaayos na lang natin ito. Tapos, isasara. At okay na siya. Good to go na to. So, yun lang guys ang ating vlog for today's video. Salamat. I hope may natutunan po kayo.